Ngayon, ito yung good na channel to. Ayan o, good o. Ganda na tunog. Ito yung basag. Ayan o. Basag. Good dito. Ito, basag. GX7000 na integrated power amplifier. Galing Kawayan, Isabela pa ito. Kay Sir to Ramonchito Pamawag. Ayan o. Kay Isabela pala. Isabela ba yung Kawayan? Ayan, shoutout and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin. Sa totoo lang guys, hindi ko sana gagawa ng video na to kasi integrated. Di na ako gano'ng gumagawa ng mga video. Kaso due to nakiusap na kung maaari gawa ng video, hindi ginawa ko ng video. Ito, Kevlar na GX7000 integrated power amplifier. Ang issue nito, pangit na yung tunog. Parang basag na yung tunog. And then pagbukas ko, kasi binuksan ko na agad para mas mabilis yung trabaho natin, wala naman ako nakitang parts na sunog upon checking natin. Wala naman. And then nag-testing nga ako, naglagay nga ako ng audio, meron nga ang basag yung channel 1 or channel 2. Mabilis ang video tayo kung sakaling magawa natin na mas mabilis. Okay, hanggang. And then ito pala yung isang version ng Kevlar na GX7000. Kasi yung isang Kevlar na GX7000 is isang board na palapad. Ito naman, ito yung power supply niya, tapos yung drive niya, and then mga OPT niya dito na side. Yung isa kasi nun parang isang malapad eh. Pangalawang 7,000 na getong unit na natanggap ko. Okay, pero sa specs isa lang sila, pati yung mukha na iba lang sa may laman. Hindi ko alam kung alin yung nauna, yung ito or yung isang klase. Ngayon may nakakwentuhan. Ito, naka-play na yung cellphone natin na isa. Pakinggan nyo. Ayan o. Basag. O. Basag yung left channel. Left kasi itong dito. Right yung dito. Paglagay natin dito sa right, malinaw. O, malinaw to. Pero pag dito, basag o. Basag yung tunog niya. Okay, basag yung tunog. Pagdating sa may right channel is normal siya. Ngayon, ipakita ko sa inyo na normal yung bias. Normal yung bias ha. Tanggalin natin itong output and then input para mas may masusukat tayo. Okay, raise natin ng 2.5. Ito may nakaharang na ilaw. Teka lang. Ayan. Isa natin ng 2.5. Okay. Dito, ito ayan, nasa 0.3 lang. Galing nga, binabaan nila pala yung bias dito. Compare ko dun sa isa, medyo mataas eh. Itong model nito, parang binaba nila yung bias. Nasa 0.3 na lang. Nasa 0.3 na lang yung bias, binabaan nila. Yung isang klase kasi na malapad, medyo mataas yun eh. Halos nasa magpo 0.5 na. Baliktarin natin kasi negative tong kabila eh. Dito, ayan, normal siya nasa magpo 0.3 lang. Okay, normal yung bias. Mali pala ako, wala pala problema rito sa input. Pambira dito pala yung problema sa amplifier. Yung itong transistor pala na ito, yung C5200, ito pala kapares pala niya ito, tsaka dito. Akala ko dito, tsaka dito. Yung ito, tsaka dito. Mali pala. Yung isang ilira na to, ito pala magkapares. Ito magkapares to dito. Yung ito pala yung magkapares. Ngayon, ang basag na tunog is 8 dito na channel. Yung dito is good. Pambira na yan. Yung talaga wala namang perfectong tao eh. Kumbaga magkakamali ka talaga dyan. Kaya may tinatawag na troubleshooting eh. Dito, itong side na to yung basag. Ngayon, pakita ko sa inyo or parinig ko sa inyo. Okay, pinaklas natin yung audio input dito kasi magda-direct inject tayo.
Yung isa niyan is kakabit natin dito para sa grounding. And then napansin ko pala guys, yung ground pala dito, tapos yung halos ground dito, hindi magkakakonek. Hindi siya magkakakonek, kaya naglagay ako ng ground nito. Kaya kapag nag-inject ako, nagpapatay hindi yung relay kasi nga walang grounding sa signal. Ito, ako lang naglagay nito. Di pala magkakonek yung ground. Pambira oh. Okay. Yan oh. May audio din kaso basag. Ngayon, ito yung good na channel to. Ayan oh, good oh. Ganda na tunog. Ito yung basag. Ayan oh. Basag. Good dito. Ito basag. Kadalasan dyan, dito, itong amplifier nya, ito na side, papunta dito. Yan, sa output. Kanya yan. Tapos mula dito, papunta naman siya dito, papunta sa output. Kanya yan. Tapos ito kasi, relay section na ito. Ito. Relay section na ito. Ngayon, mag-focus tayo rito. Kung hindi resistor, transistor lang yan. Bunutin natin tong transistor na maliliit, and then check natin. Yan lang kadalasan dyan. Wala naman iba yan. Ganito lang kalit yung amplifier nya. Ito lang yung drive nya. Ito lang yan. Ito. Pwede na nga siya kopyahin, no? Pwede na siya kopyahin. Parang ka-design lang ng parang AB737 yung datingan nya. Yan. So ngayon, bubunutin ko muna ito. Troubleshoot tayo. Bubunot tayo dito. And then mag-check tayo. D667 and then kapares niyan ay B647. 647 and then 667. Try natin dito. Sa output naman buo yan kasi kung sira yung output automatic puputok yung fuse. Okay, magbubunot tayo rito. Ito lang na section na to. Pinaklas. Natatawa. Pinaklas ko muna itong dito na side muna. Binaklas ko dahil tinamad ako magbaklas ng buong board. Naka double side naman to eh. Hinatak ko na lang. Ang problema nung hinatak natin, nagagad na putol yung paa. Yan. Wala tayong gagawin kundi palitan. Make sure kapag magbunot kayo na ganyan mangyari, may pamalit kayo. Ang mahirap yung wala kayong pamalit. Yung pala buo tapos wala kayong pamalit, lalong hindi magawa. Akin kasi meron naman ako pamalit eh. Ngayon, ito pinalitan ko na ito. 647. Yan, 647 yan. Kasi idol ah. Idol. Ay, ang problema, ganoon pa rin tunog. Pakinggan nyo. Ayos, magumulog to. Na nag-trigger. Ito good talaga to dito eh. Oo. Tumawid pa kami ng isang na oras sa parto. Ayan, dito ganoon pa rin oh, basag oh. Okay, wala dito. Wala dito, punta tayo dito. Kapag napalitan natin to na ganoon pa rin or na-check natin na ganun, wala namang sira, dako tayo sa may mga resistor nya. Ilang piraso lang din naman yan eh. Medyo natatawa ako na konti. Nagpalit na ako nito, nagpalit ako nito. And then dito pala yung sira oh. Lesson learned kumbaga. Ganoon kasi minsan sa kumbaga ina-underestimate natin yung unit na ito mga transistor lang yan, resistor lang yan. Nauna ako sa transistor. Pinahuli ko yung resistor. And then diode. Ganoon talaga. Nagpalit na tayo nito buo. Pero pinalitan ko rin ng bago kasi nga tamad nga ako magbaklas ng buong board. Pinanghatak ko lang, nagaganda putol yung paa. Okay lang kasi may pamalit naman ako. Lagi may stock sa Solid J. Ngayon, buo yan. Dito na tayo mapupunta sa resistor and then diode. Sira itong isa oh. Yung 4148 na diode. Although ganun din siguro nangyari dito dati oh. Kasi ito gawa dati na tong ganito, nakaalsa na tong isa oh. Baka pinalitan din yan dahil nasira din. Hindi ko lang alam kasi brand new to, nabili daw ni sir eh. Ngayon pakita ko sa inyo yung switching diode na 4148 to. Ito tingnan nyo, shorted. Ayan, shorted siya oh. Baliktarin ko yung test prod ha. So nasa taas na yung pula.
dapat walang palo yan. Oh, short siya. Okay, palitan natin to 41, 48 and then testing natin kung magiging normal yung tunog niya. Kasi yung bias niya normal naman eh. Natanggal and then napalitan ko na yung itong diode. Ito yun na, switching diode or value nito is 41, 48. Yan dyan. Ito yung tinanggal natin ha. Short talaga ito, sira talaga ito. Yung nga sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung sadyang ganito talaga yung kwento niya. Kasi ito alam ko sa factory talaga ito. Itong mga hinang na ito. And then ito, alam ko hindi na sa factory ito. Sadyang tao na nagpalit nito. Baka mamaya nasira rin tapos pinalitan lang din. Yung itong side is ito rin yun na pares na eh. Ito and then ito yan. Ito, tsaka ito. Di ba? Kung nasira ito, nasira rin dito. Di ba? Sana magets nyo. Yung itong side na to, ito yung kapares niya sa may kabila or kahalintulad niya. So, meaning, dati nasira rin ito. 41, 48. Pinalitan nila. Ngayon, dito naman ang nasira sa side na to. Di ba? Hindi lang tayo sure kung ganun nga talaga yung kwento niya or yung issue niya ba. Kaya sabi naman ng iba na masyado namang marunong si Solid J, mas magaling pa sa manufacturer. Alam nyo naman yung iba. Ayan na, may mga nasira tuloy ako na transistor. Ganun talaga pag nagto-troubleshoot ka, either mauna ka sa transistor or mauna ka sa resistor or diode. Nauna ako kanina sa diode sa may transistor eh. Kulay na lang yung diode and resistor eh. Okay lang naman yan. Importante makukuha mo yung sira. Ngayon, napalitan na natin yan ha. Ngayon, testing natin ulit. O, ayan. Anong pa rin gagawin natin? Tusok pa rin to. Rekta pa rin tayo. Hindi tayo magdadaan sa may tone control. Ito yung unang matino. Tapos ito yung isang side na basag yung tunog na karaan. Ayan, nag-normal na siya. Pag tinister mo yung bias nito, normal yung bias niyan. Pero pagdating sa audio niya is basag. Ayan, normal na. Normal na. Diba? Okay na. Ayan. Pag mga ganitong klaseng board, madalang lang magbaklas sa Solid J. Kadalasan dito na lang sa taas siya nagtitirada. Okay na, sira yung 41, 48. Ngayon, babalik ko lang muna yung board and then balik natin yung tone control ng mga linya. Testing natin kung magiging matino yung tunog niya. Okay? Ay, itong board, tornilyo ko na pala ito. Yan, nakatornilyo na. Binalik ko na yung mga kable. And then ito, hindi ko na tinanggal to. Itong ground, i-steady na lang natin ground. I-steady natin yung ground para naka-common ground lahat. Ha. Kasi kapag i-tester mo itong dito, papunta dito sa may kwan, parang walang ground. Yung tinister ko kanina, parang walang ground dito. Kaya lagay na natin yan, tali na lang natin. Okay? So ngayon, lala ka dyan. Binalik natin ha, binalik na natin yan. Ngayon, set up natin ng maayos. Pasensya na, medyo madilim dahil naka GoPro tayo. Yung base, gitna lang natin para hindi ganun kabasag yung tunog. Gitna natin lahat. Balance. Tapos naka-input A tayo. Ayan. Ito yung audio source natin. Okay, game. Parang mahina. Todo natin. Ayan. Dalawang channel ha. Dalawang channel yan. Ngayon, ito yung basag kanina na side. Basag to kanina. Ayan, normal na. Nasa normal na. Kabila. Okay. Normal na. Yun lang. Dami natin nasira na transistor dahil doon. Yun lang. Okay na. Back to normal na ito. Normal na. Kunin natin yung mic. Kunin natin yung mic. Mag-mic tayo. Tingnan natin kung okay yung tunog ng mic. Ito. So, mic testing.
basag yun. Ay, naka-bulb pala tayo. Ito 20 natin. Bahala ka dyan. Ngayon, hindi ka matutunog na rinig tong boses ko dahil naka-base tayo. Dalawang base yung nakakonect. Okay, yung delay. Set up natin yung repeat. Echo. Mic control. Tapos, i-priority natin. Priority natin kapag magsalita tayo, yung music is si hinto. Okay. Ayan, matunog yan ha. Sound. Ayan, check mic. Sound testing. Clipping na siya agad oh. Mic volume, inaan natin. Sound. Check mic. Inaan natin konti. Sound. Check mic testing. Check mic. Sound. Check. Sound. Check. Okay, working yung input ng mic natin. Sound. Check. Sound testing. Okay na. Pahabol mo na ito. Bali, di-deliver ko na nga sana ito ng di-deliver ko na nga sana ito ng drop and go papuntang Kawayan. Ito yung karton nyo. Naka-karton na. Kaso nag-request na dadagdagan no yung fan. Kaya dinagdagan natin. Yun lang. Siyempre sundin natin si Bossing para good shot tayo sa kanya, di ba? Ayan, ito yung dinagdag natin na fan. Ito. Tapos kung saan ako kumuha ng supply, dito lang nagparallel na lang ako dito sa may isa. Yan, nagparallel tayo dito. Kasi wala tayong makuhanan dito na ibang supply. Kundi dito lang. Mangyari, yung isa papunta doon, yung ito papunta doon. Bali intake and then exhaust na ito. Ngayon pakita ko sa inyo ah. Medyo slow start lang ito kasi mas mataas yung amperahe nito. O yan na, kompleto na. Ito na yung pan niya oh. Okay, yun lang. Bali ito sir, dinagdagan ko na yung fan. Based sa request nyo, dinagdagan na natin. Tapos dito, piningas ko lang ito ah. Sa mga gustong gayahin, piningas ko lang kasi ground na naman itong dito sa may gilid niya para sumakto itong fan. Okay? Hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan lang. Medyo bago-baguan lang ha. Mga veterano tawanan lang nila yung itong klaseng gawa or content kung paano i-repair yung basag na tunog ng GX7000 na integrated power amplifier. Yung ganitong modelo. Ayan. And then sir from ito Ramon Chito. Kanya ba ito? ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit para ito sa akin, Sara. Back to normal na, okay na yung unit mo. Promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, along Sauyo, Quezon City. Number 61, Don Julio, Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, syempre, paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.